Samantala, ibinalik na sa bansa ang Pilipinong inaresto sa Dubai matapos mambiktima ng mahigit 100 menor de edad na Pilipina para sa online kalaswaan. Sabi ng PNP at Interior Department, maituturing na epicenter of online sexual exploitation cases sa Pilipinas. Narito ang aking pagtutok. Matapos maaresto sa Dubai dahil sa kasong human trafficking at online sexual exploitation, naibalik na sa bansa ngayong hapon si Teddy Mejia. Siya ang tinuturong utak sa likod ng pambibiktima ng mahigit 100 menor de edad na Pilipina mula sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Isa sa pinakamalaki itong kasong ito at isa sa pinaka-nakakatakot at pinaka-nakakapangamba. Yung bata na parating na sa internet ay kinakausap nila. And then they will offer yung mga pera is like 500 pesos para bigyan siya ng pictures. I-crop nila yung pictures na magmumukhang yung bata ay nakahubad. Pagka gano'n na, iba-blackmail na nila. Merong physical abuse or rape na mangyayari sa bata. I-video pa nila or la-live stream nila. At ito yung binebenta nila online. 3 channels ang meron siya. At sa bawat channel, 30,000 ang kanyang mga subscribers. Naharap siya sa patong-patong ng mga kaso tulad ng rape, online sexual exploitation of children at human trafficking. Kanina, iniharap siya ng DILG at ng PNP sa isang press conference pero balot na balot ang kanyang muka, hindi rin siya nagsalita. Pinoprofile niya yung mga bata. Yung mga batang loner, mga batang matatalino. Isipin mo, 9 years old, 10, 11. Musmus na musmus yan. Talagang bulok sa kulungan ng taong ito. From June 2023 to February 2024, nagkameron ho ng rescue. At nakarescue po tayo ng almost 30 na bata. Ito po ay isang large-scale violation o syndicated dahil 7 po silang magkakasama dito. Nagiging epicenter po yung Philippines sa mga ganitong online sexual exploitation. Why? Because mayroon tayong weakness. We are victims. Actually, kung titignan mo, biktima po yung Pilipinas. Kulang po tayo ng capability to really look at the dark web. We have an agreement with the UAE that they will help us build our own internet capability or application to really look into the dark web. Pagkatapos ng press conference, mabilis na iaalis dito po sa Terminal 3 ang primary accused na si Teddy Mejia at agad siyang dadalhin sa Campo Crame, sa National Headquarters. Sila ho ang na-assign na PNP personnel na escort sa convoy nitong si Mejia kasama yung iba pang opisyal ng PNP. Natunto ng resibo ang ilan sa mga biktima ni Mejia. Panoorin ang resibo sa susunod na linggo.